Sige, are you ready? Amen? Amen. Salamat din sa mga visitor namon. So, I hope this message will help us, especially sa aton nga dugay na mga Kristohanon. Kabay nga yung mensahe sa mga aga, makapulig sa aton na spiritual life. Ay, ini kinakuwat naman, pero kinanglan tapagit na pagpagit sa dako matinion sa pagkuwat sini. Amen? Amen. So, ang title sa aton na message this morning is Time is Running Out. Time is running out. So, as I have said, ang gikanta kanina nga song offering is ka explanation ka ng preaching ko sa gikanta kanina. And I hope this morning magapulik ni sa ton. Amen? Amen. So, time is running out. So, we have read kanina ang verse number 25 pangatlo sa 35. So, as part of our introduction, so gusto ko makita nyo sa 25, ang ginestorya ni Jesus Christ sa muning Samaritan woman. So, nakita nyo? Samaritan woman. Nag-istorya sa isang kababae. Ang bukod sa ningon, hindi nga babae, ang bitnisan, o sa akon pang term na ginagamit, yung soul winning, hindi nga babae, naging soul winner man. Amen. Hindi nga babae, nagpakita man sa ginatawag response sa iya na palaan na hanuot kay Kristo o sa manluluwas. So, makita na sa verse number 25, ang pa sa Bible the woman said unto him, I know that Messiah cometh, which is called Christ. Ang sa babae, sa Samaritan woman, kabalo ko nga ang Messiah o ang manluluwas mag-aabot na ginatawag kay Kristo. At kung mag-abot siya sa verse number 25, ihambal niya sa ako ng tanang ng butang. Sa verse number 26, Jesus Christ nagambal dire. And Jesus said unto her, I that speaketh unto thee am He. Hambal ni ako nga nag-istorya sa imo, ako ina siya. Amen. Hambal ni Jesus Christ. Then sa verse number 27, sa malawig na istorya nila, ang mga disipulo nag-abot. And upon this came his disciples and marveled. At tingala, sila nga si Jesus Christ nag-istorya sa Samaritan woman, sa babae nga, hindi niya dapat istorya. Kung hindi Samaritano, umuway sila sa communication, wala nag-istorya ang Hudiyo sa Samaritano. Kasi din Samaritano, babae. Nagambal sa verse number 27, pero wala sila namangkot, what seekest thou? Or why talkest thou with her? Okay, siyempre nakita sa Samaritan woman, ang mga disciples, naglakat siya, and the woman then left her water pot and went, nanibayaan niya itong iyang water pot. Sa water pot, ito ang ginagamit sa panagkog sa tanin sa bugon, ngalente ang nasugata niya, naka-istorya na dito sa bugon, si Jesus Christ, si Kristo. Naka-istorya sila sa Malawi, naglapot sila sa manluluwas. Kasi nakita sa Samaritano, mga babae, ang mga disciples na lakat siya. Nagkatto sa city and went her way into the city and said to the man, come and see, which told me all things that ever I did. Is not this the Christ? And they went out of the city and came unto him. Halin ang babae ito sa well, sa bugon nga kung sa tingin nag-istoryahan na sila Jesus Christ, nagkatto siya sa city, pagkatto niya sa city, ginambal niya, nga, may naka-istorya ko, hindi bala nga ini si Kristo? Hindi bala si Kristo? Is not this Christ? At siyempre ang mga tao, dito sa city, nagkatuman kung diin ang Kristo nga ginambal sa babae. Sa verse number 30, or sa verse number 31, sa balik na sa scene sa mga disciples. And meanwhile, his disciples prayed him, saying, Master, eat. Ang iyang mga disipulo nagpangabay sa iya nga manunodlo or agalon, kaon. Ay ugto na ning nga ugto na sa kaon. Nagapag sa verse number 32, but he said unto him, I have meat, may ara ako pagkaon,
Nga ginakaon nga hindi nyo na ibalaan. Therefore, said the disciples one to another, may ara, balat, nakakutan na yung mga isikulog. Nagkatag siya sininga sa iya sa pagkaon. May ara pala tao nga nagdala sa iya sa pagkaon. Sa verse number 34, ang sa Bible, dire, pamakita niya ba yan? Jesus said unto them, my meat is to do the will of him that sent me and to finish his work. So, ang mga disciples, nagapanundong kung ano ang kanon ni Jesus Christ, ay nangatikon dapat na sa kaon. Dapat ang iyang imuon na magkaon, amo na iyang priority, kay iligba na may iba, isa dapat. Pero makita natin, nga si Jesus Christ, demonstrate niya, makita na Jesus demonstrated that time declares our priority. In spite na magkaon tani siya, or instead, I should say, na magkaon siya, ang niya ginubra niya, ginsiran niya ang babae. Amen? Amen. Naanungod sa manluwas. Nakita natin, Jesus demonstrated that time declares our priority. Kung ano ang ginahimo mo sa oras-oras, amo na imo nga priority. Amen. Agang priority nga nakita natin na ginumo ni Jesus Christ sa nga oras, antes na prioridad niya nga magkaon na siya, mas ginunan niya ang pag-share sa pulong sa Diyos, ang pag-share kung sino ang Misaya sa babae. Amen. Sa Samaritan mo man, hindi niya ano-ano, hindi niya kilala, pero gitawan niya gid sa priority. Ay ang tiyon nag-declare sa aton nga ginatawag priority, kung ano ang ginakupura. And then Jesus, nakita natin sa verse number 34, 33 and 34, ito naman quote sila, may naghatag na siya sa pagkaon, ang bali niya, Jesus said unto him, my meat, ang pagkaon ko yan, ang paghimo sa kabuton, niya nga nagpadala sa akon, kag pagtapos ang iya nga buluhaton. Now, ikaduwa, nakita natin dire, not only that Jesus demonstrated that time declares that our priority, but Jesus demonstrated, demonstrated, kanina pakita ang Jesus Christ, that time gives us opportunity. Ang tsimpo, naghahatag sa sa oportunidad. So kung nag-eskwila ka, oportunidad mo na nga madala ang imong classmate sa Ginoo. Amen. Pero damo sa Kristohanon, nga pa sila bakot sila Kristohanon, wala sila nagadala sa ilang classmates sa ilan sa Ginoo. Ginamiss nila ang opportunity. Nga ina nga mga opportunity matula na na kung hindi nasa sa dira nga grade, kung hindi nasa sa dira nga college school or college university. Matula ng opportunity. Kag mahimo hindi mo na sila masugidan ng ta. Pero si Jesus Christ, in-grab na ang opportunity. Kasi hindi nga babae, sinala sila makitanay, kag mapuli ng babae, wala, di sa masugitan, nga ang Misaya, ara na, ang manluluwas, ara na. Pila ka, mga tao, ang wala na po nasugitan, nga ang nananungod sa manluluwas. E na palang opportunity na palagpas na naton, ang naanabang time is running out. Yes. Amen. And dahil nakita natin sa verse number 35, ang niya, say not, hindi ka mo maghambal na may apat pa ka mga bulan. Or may apat pa ka bulan na mag-abot ang tig-alani. Behold, I say unto you, lift up your eyes and look on the fields, for they are white already to harvest. So makita natin not only that Jesus demonstrated that time, ang time naghahatag sa itong opportunity, also Jesus demonstrated that time shows us urgency. Hindi ka mo maghambal na lawit pa. Ang tion, sa sunod ko lang nasasugitan sa pulong sa Diyos. Kasunod ko lang nasasugitan kaya hindi pa nation niya sa kaluwasan. Ang time nagkakaubos. Right. Napaka na running out nagkakaubos. At dapat may ara kita nga ginatawag urgency sa aton nga Kristohano nga pagkabuhi nga gusto ta madala sa Ginoo dapat tawag tagid sa ginatawag time. Amen. Kaya ang time naghatag sa urgency. So may ara sa daw ginapakanis ni blang balas na nagatubod. Tapos maubos ng balas, tapos kariskador mo naman na. Para maubos na ng balas. Amo ng time naton. Tamtan sa suwin, hindi pa na tion. Ay bata pa man siya. Pero may mga balong souvenir kasi nasunod lang wala naman siya. Yes. Right.
Base ang nagadala sa pulong sa Ginoo, mapatay siya sa kusog ng adlaw. Ano pa una sana, hindi pa man na siya mapatay. Hindi naman man siya, kay bata pa man na. Kaya sa katulong masya, dali mapatay sa sunod nga adlaw. Kaya ang time nag-a-attack sa bansa niya tawag urgency. Tagsa ka mga inadlaw nga nag-aagi, ang kabuhi sa tao nagalipot nga nag-nipot. Right. Sa atong pangunauna nagatugang. Pero may tiyon na yakong pila ka adlaw ng kadangan sa kalimutan. Sa Ginoo nagalipot, nagabuhin. Sa tao nagatugang. Kaya ang time, nakita natin na si Jesus sa demonstrate, gininagaw na din. Ang bala, hindi ka mo maghambal nga may arak pa sa 4 ka bulan nga mag-ani na. Ang mga disciples na panguna-una sa ani, yung nga grain. Mga baka na grain din mga tanong pala. Sa talagnan. Pero si Cristo panguna-una sa mga kalag. Nga kinanglan na animon para magwas. Ang challenge subong sa ato na Kristohanon, ako natin yung mga bisita, watch out when soul's time is running out. Nato challenge, watch out, pantay ka. Pangkaog ka kalag, ay ang tiyon nagkakaubos na. Nakamangkot, why? So I'll give you 3 reasons why time is running out. First, makita natin sa first na ginbasa natin, ara ka mo? John chapter 4. Hambal na rin sa verse number 35. John chapter 4. Hambal yan. Say not ye, hindi ka mo magambal, there are yet 4 months. Then cometh harvest. So makita natin, number 1, the master is weary. Sa mga ka-weary, hindi weary nga kapoy. Ang spelling, W-A-R-Y. Weary. Kung siya naging careful siya, aware sa cautious sa nagabantay sa kaya nang ba niya, hindi ka mo maghambal na may 4 months pa. O sometimes you are not careful na base ang imong classmate na wala masubidan sa Ginoo mapatay na. Right. Wala ka mang careful nga base hindi naman ka maglapot 4 months. Una, Jesus is aware. Makita natin, the master is weary. Under that, Jesus is aware of the time. Say not, hindi ka magambag, there are yet 4 months then cometh harvest. He's aware of time. Ang panayang po sa Pablo sa Colossians, ang pagkasahon. Sa Colossians chapter 4, verse number 5, ang kanya, walk in wisdom. Maggawi ka may kaalam toward them that are without. Walk in wisdom toward them that are without. Sinong mga without? Ang mga tao mga wala pa sa Ginoo. Toward them, maging maalam ka, paano ko ni sa mawin? Ano ako nga puhaton para hindi nga tao, may pagpagpo siya kabuhi, hindi nga tao maluwas. Ano ako nga buhaton na may redeeming the time. Mas kasi Apostle Pablo is aware sa ginatawag time, just like the Lord Jesus Christ said, say not, there are yet 4 months. Then cometh harvest. Jesus aware of the time. Aware ang Ginoo sa ginatawag time. So, are you aware of your time? No. Kisa sa kung nauyang lang ang time, hindi ta aware sa ginatawag, tiyon. But time is very precious. Kaya ang time hindi na mabalik, no? Right. Ay, kung hindi masira ni Jesus Christ sa isang Samaritan woman, may hindi sila makitanay luwat. Balik na sa city. So he's aware of time. Of the time, I should say. The master is weary. He's aware of the time. Sa verse number 35, sige ako, hambali, I say unto you, John chapter 4, 35, lift up your eyes, look on the fields. Anong fields kanya? Umahan, or ano tawag din umahan, no? Dapat sa syudad kanya, sa taga-umaka, taga-umaka na. Taga-banwa. Yung sa bakit, taga-banwa. Ang balatalawan yung umahan. Or latagon.
Ang bala for they are white already to harvest. Tanawan niyo pala mga latagon. Pero siyempre, kung tanong niya natulokon, 4 months pa eh. Pero hindi na patanaw sila ng Jesus Christ, ang latagon, ang umahan niya ko sa diin, ang mga tao, kinanglan i-harvest. Amen. Ang mga tao, kinanglan sa kaluwasan. Harvest time na! Jesus is aware of the time. Not only that, Jesus is aware of the task sa puluhaton. Look from the fields. Ang fields sa muning puluhaton. Ang muni ang hinukuton. Kung ipadala ka sa mission field ka, kung ikaw isang missionary, ano pioneering work, wala ka naging padala para mag-relax. Ipadala ka da para mag-obra sa puluhaton sa Ginoo. Ipadala ka da tututatas. Hinanglan mo ngayong mapisan. Kaya kung hindi ka magpisan, ikaw lang isa. Tatlo lang ka mo. Wala mo. Hindi ka magpisan. Hinanglan mo ngayong mapisan, kagad. Amen. Kaya si Jesus is aware of the task that awa nyo. Ang bali Kristo. Ready na sila. They are white, ready to harvest. Jesus is aware of the task. Kristo, anong aware mga itabala na may mga tao nga dapat tawaan kasi natawag hinikuton or ministry. Amen. Nag-ministry ta, mag-imot ta sa mulaton sa Ginoo. Ang Christian life, hindi lang easy life. Right. Ang Christian life, pinanglamog pa ang life agad. Amen. Hindi sa trabaho, secular lang. Kundi sa trabaho, man nga spiritual. Ay mga tao, na mga patay sila, makadto sila sa imperno, kaya nagsalig sila sa reliyon. Si Kristo, matutuot nga sa langit, wala ginila na. Si Jesus aware sa inatawag task sa ang buluhaton. Ang una nga si Jesus Christ, makita na sa the Master is, ibase ang mga disciples. Wala na nakita sa ako, nakita. Ay ang best, malipay sila, ang may kinsugitan kung mag-abot ang Misaya, ang ilagay pa mangkot, may ang pagkaon. Right. Tamo, Kristohanon subong, mas concerned sila sa pagkaon sa mahimo nila sa Ginoo. Mas concerned sila sa ilang kalanon, sa madala nila nga tao sa ilang sa Ginoo. Amen. Handa na, the Lord will provide sa mga nagapangabudlay para sa iya. Especially sa mga mahalap tanan, concern ng tao sa pagkaon. Pero makita natin, si Jesus Christ mas aware sa buluhaton. Amen. Ang malamay-mip, ang ako niya pagkaon is to do the will of Him that sent me and to finish His work. To finish His work. Verse number 36. And he that reapeth receiveth wages and gathereth fruit unto eternal, but both, hamba niya, he that soweth and he that reapeth may rejoice together, and therein is that saying true. One soweth, ang isa nagpanggas, tagang isa nag-ani. I sent you to reap, that thereon ye bestow no labor. Ni patalata ka mo dira pag-ani. Sa pag-ani nga wala na kamo nagpangabudlay. Kaya ang ibang nga tao nagpangabudlay sa verse number 38. And ye are entered into their labors. Nabot siningon sinin. Jesus Christ, sa Old Testament may gintala ng mga prophets. Maabot ang Misaya, maabot ang manluluwas. Karon ang disciples mag-confirm sa ginakambal sa mga prophets na mag-abot ang Misaya. You must enter in their labor. Jesus not only aware of the time, Jesus is not aware of the task, but Jesus is also aware not only of the task, but Jesus also is aware of the teamwork. The teamwork. Ang kalimutan, kilala na nila si Kristo. Ay damo na nag-preach sa ila sa ngalan ni Kristo. Kilala nila sila sa ngalan, pero sa persona hindi nila kilala. Ay niyo na tatlo, amo ni si Kristo. Ang tao nagpag, amo ni si Kristo, ano ko ang Kristo, ginapakilala mo sa ako, pero ang tao wala nang pagpo. Nga manaw, ay gintuuhan niya Kristo sa nga Kristo. Gintudlok sa tradisyon, gintudlok sa reliyon, pero wala gintudlok sa pulong sa Ginoo. Amen. Si Kristo ay tutulog sa pulong sa Ginoo, anak sa langit. Wala sa duta, wala sa inyong balay. Anak sa langit. Amen. Amo na mapagko sa imo nga kabuhi. Kasi nang tao magluhod sa Kristo ang kilala niya, hindi sa mapagko. Ay hindi na
si Kristo. Si Kristo para sa heaven. Tama ni Kristo mag-aatat ako. Tatlo sa heaven. Ang magabalik ako. Diba? Matthew chapter 9 verse 36. Matthew chapter 9 verse 36. Jesus is aware of the teamwork. Kita ganin nag-join na lang sa teamwork mo. Nag-preach si Apostle Paul, di ba? Nag-preach sa una mga prophets. Na-share ng Word of God. Damo na nakabakit sa Bible. Pero kinanglanta mag-participate. Have this teamwork. Matthew chapter 9 verse 36. Ambal sa pulong sa Ginoo dire mga kauturan. Ambal niya sa 36. But when he saw the multitude, he was moved with compassion on them because they fainted. Kita niyo ang awareness ni Kristo? They were scattered abroad. Doon paangay sila sa kamiro nga wala manog tatab. Sa verse number 37 sa book of Matthew. Then said he unto his disciples, the harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray therefore the Lord of harvest that he will send forth laborers into his harvest. Matthew chapter 9 verse 36 38. Sa Mark chapter 6 verse number 34. Mark chapter 6 verse number 34. Mark 6:34. And Jesus, when he came out, so much people. And, ano nakita ni Jesus Christ? Nandabok ng mga tao, no? And he was moved with compassion, kag naluoy siya. May habag siya, kaluoy. And, ang malabas sa verse number 34, compassion toward them. Because they were a sheep not having shepherd. Ano kinubra ni Kristo? Yung pangako niya, hindi. And he began to teach them many things. Gintudluan niya sa madamong nga mga bulan. So mga Kristoano, nakita natin, the master is weary. O ang time, hindi ni Tasig maugos, hindi ni magkabalakan, ginuo na to. Hindi ni sa mo ka-aware sa mga tao. Balaan sa Ginoo na to, nga ang time sa tao malipot lang. Kag kung wala Kristo sa ilang kabuhi, mga kauturan, makita na to hindi gid mayo ilang padulungan. Amen. Ikaduha na only the master is weary, but secondly, the harvest is plenty. The harvest is plenty. Ang alangigon damo. Mas damo ang walang kasimbang sa kasimbang, pagalaw mo na. Mas damo ang nagatuo sa mga tao nga pagtulungan sa pulong sa Ginoo. That's why kinambal sa Ginoo dire, mga kauturan sa verse number 34 or 35 sa John chapter 4. Ambal niya, say not, hindi ka magambal. There are yet 4 months, na may 4 months pa. And then cometh harvest. Hindi ka magkulat. Hindi ka magkulat. 4 pa ka bulan para mag-ani ka. Tanawa lang ang mga latagon. Ay, nagkaputi na sila. They're already white, already to. Therefore, they're white, ready to harvest. Green ni mo. Sa masa umaya gold, di ba? Amen. Nga, the harvest is plenty. Nga, adamot patao, wala na dala sa atilan sa Ginoo. Because many souls, the harvest is plenty because many souls are not recognized. Wala mo ba lang na-recognize na makilala mo, hindi pa saved? May na-recognize naman, na ginatulog, taliman sila ba lang unsaved? Sila kung ginatulog, tapos sila mga friends tayo. So, kung friend mo na sila, so widan mo sila sa pulong sa Ginoo kung paano sila masave. Ay, wala na may ma-recognize sa ilang iban mo. Amen? Amen. Many souls are not recognized. Sometimes sa mga tao sa palibot, naluluoy sila, wala sila masira sa pulong sa Ginoo, kaya wala sila na-recognize. Ganyan pa ni Jesus Christ, look on the fields, tuluka sila.
In order for you to recognize someone, kinanglan makita mo sa anay. You see that? Sino to sa Galakat man? Yung nakabalat. Daw si... hindi ko klaro. Kinanglan makita mo sa... Daw si ano dito mo. Na ma-recognize mo. Pero ang kilala, mas kinlayo ka sa ano. Gawin sa maglaka. Ma-recognize mo din nga siya na. Pero sometimes sa mga Kristohanon, especially yung mga disciples, wala din sila naka-recognize. Ngayon itong babae, sa Samaritano, hindi nila kano-ano, wala sila distorya na, kinanglan mo to sa kaluwasan. Pero na-recognize ni Kristo. Ngayon si Kristo, nag-attack sila sa ginatawag instruction, look on the fields. Look on the fields. Pila ka tao ang hindi pa sila. Siguro, iban sa ato, hindi pa kasigurado sa ilang kaluwasan. Siguro tuon mo. Amen. Pasalamat ka, in-invite ka sa church, kaya man naka-recognize sa mo. May someone na recognize mo, na kinanglan mo, patunon si Kristo, parang palangit, di mo nakalap. Because many souls are not recognized. Kung nadala ka sa simbahan, hindi ka lugi. Ang lugi, yung wala nagukod sa simbahan, ang sumidag sa tulong sa Ginoo. Amo na damo ang mga tao na kinanglan i-harvest. The harvest is plenty because many souls. Ang harvest na nagambali sa souls. Aliwatan ko. Ang harvest na nagambali sa souls of men. So, hindi sa harvest nga alanihon nga, no? Na 4 months pa anihon. Now, at isa rin sa example, makita na ko ng Samaritang woman. Na na-recognize ni Jesus Christ. And then, verse number 35. Behold, I say unto you, lift up your eyes, look on the fields. Nakita niyo yung word? Look on the fields. Not only that many souls are not recognized, nagkakambal man ang verse that many souls are not reborn. Ang baka reborn, wala pa na saved. Now the word reborn, wala pa na born again. John chapter 3. Atras lang ang kabala. Nga pero may uwi ng balang born again, born again, tayo hindi. Ay ang born again nga word, amo ni sa ang salvation experience sa isa ka tao na naluwas. Amen. At kung basahon mo ang Bible, pasunod ni mo, halin kay Nicodemo, seryoso nga tao, magadto sa Samaritan woman sa isa ka tao nga nagakabuhi sa kasalanan, wala sila tanan na born again. Nagambali Jesus Christ dire sa verse number 3. Jesus answered and said unto him, verily, verily I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Kung ang tao hindi matao liwat, hindi niya makita ang dinarian sa Diyos. That's right. Sino nagambal? Si Jesus. Jesus answered and said unto him, many souls are not reborn. Pinaka porsyento yan sa tao makambal niya, mapatay siya, mapalangit siya. Siyempre may mga bag, ako yung mapatay ko mapalangit, ko ang pamangkot, ako rin paano. Natira na nagano, din naglain ng sabat. Ay kung hindi yung masabat sa tsakto, maski may pride sa mga palangit, sa hindi masaya mo ng palangit. Ay pulong sa Ginoo may ara sa sabat kung paano ang tao palangit. Amen. Ang tao kinanglan makinulsol sa iya sala. Naman ang kayong tao makasasala o all of sin and come short of the glory of God. Ay ng sala may bayad. Di ba James? May bayad ang sala. Ano ang bayad ng sala? Kamatayon. Ano ang kamatayon? Ordinaryo ang kamatayon. Hindi lang ordinaryo ang kamatayon, kundi ikaduwa ang kamatayon. Ano ang ikaduwa nga kamatayon? Linaw nga kalayo. Mga baka yung linaw nga kalayo, hindi na yan sa kingking. Mga baka linaw nga kalayo, ang lawas ka tao, dira na forever sa linaw nga kalayo. Ang unang ikaduwa nga kamatayon, kagbayad na sang sala. Ang ikatatlo, may nagbayad sang sala. Ang problema naman, wala kabalo ang tao kung sinpo. That's why kinanglan magsugid siya. O, amo ni nagbayad sa imo sala. Di amo na nga ngalan, imo nga tuuhan. O, si Ray nagmilyonaryo. May utang si Mr. May. Hindi bayaran ni Ray. Milyonaryo sa mga utang, mga milyonaryo, pero hindi bilyon ang utang, milyon lang eh. Hindi bayaran. Karon,
kinanglan isulat ni Kristal kung sino ka nagbayad sa iya nga utang. Hindi niya pwede ibutang ang ngalan ni Lance kay si Ray ang nagbayad. Right. Karon, ang tao karon gusto niya maluwas pero lain nga ngalan niya tawgon. Right. Amen. Dahil yung mga santo iya tawgon. Di ang ngalan nga requirements para maluwas ang tao Kristo, si Jesus Christ. Sino ang Kristo? Kristo mara sa langit. Sino yung Kristo sa reliyon? Right. Kung sa lain mo na butang ng ngalan, hindi valid. Kung sa lingon wala na bayaran yung utang kay ni Ray, yan yung utang mo Lance siya again. Utang. Right. Ipakita niya, sino ba siyang utang pabasa? Lance, wala na, hindi na yung bayan na bagdan yung utang kay lain ang nagbayad. Kinaman balaan niya kung sino. Sa kaluwasan, amo man na ni Jesus Christ, Right. hindi ang mama niya, hindi ang papa niya, siya ang nagbayad sa lahat. Amen. Amen. Souls are not reborn. Sa verse number 38, tambang niya. Look at this, verse number 38. John chapter 4, balik ka sa John chapter 4. John chapter 4, 38. Tambang niya, I sent you to reap. Ginpadala ko kamo para mag-ani. Ano ganun mag-ani? Ganyan? Mag-garap, no? Sa una may subdivision para sa dumon na manggarap ka mga tilo kung may mga taramnan mo. Pag manggarap ka may parte ka. Kasi nangyayro legend paggarap niya. May parte ka. Amen. At kung makuha mo yung parte, tanong nga pala kung niya. Verse number 36 na verse number... sa verse number ano? Verse number 36. And he that reapeth, receiveth wages. No, ang nagarap, may bahin siya. Tama? Tama. And gathereth fruit unto eternal life. That both he and that soweth and that reapeth may rejoice together. Kung magani sinong nalipay, ang nagapanggarap kagangan panggas. Amen. Amen? Nalipay sa nga duwa, kaya nagbuga na ang ani mo. Tama? Tama. You see that? Amo na ang kalipay sa pangani. Amo man ang kalipay sa nagadala sa tao sa pilat sa Ginoo. Amen. Hindi ikaw nag-share, pero ikaw nagdala, kalipay mo na. Dapat malipay mo sa. Amen. Amen. Kaya gini sana sukuman, isa, tuwa ko mo nag-share. Kung nagdain ng ipa ang kumain, mo ba ang kumain? No, din ano pa pala, din sa Pilipino, pa na pala, nga ginobra ko proverb sa Pilipino. Iba ang nagtanim, iba ang kumain. Yung mga kita naton, nga manaw, nga plenty pa, because many souls are need to reap. Tamo pa sa tao nga dapat dangkon sa tilan sang Ginoo. That's why I've said kanina that the harvest is plenty because many souls are need to be reached out, to reap, to gather, or madala na sa tilan sang Ginoo. So I praise the Lord sa mga nagadala bisita. Amen? Sa atong pagsugat ka, nagapangani ka. Amen. Amen. Matthew chapter 9 verse number 37. Di ba? Saan ko tawagin na? Pero basawag ko liwat. Ang ginambali ni Jesus Christ, the harvest is plenty. Pero anong word? Tanawan niyo pala. Then saith unto his disciples, the harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Kita niyo ang reason? Nga mo pa sa dapat taniyon ng kay gamay man lang ang nagapanganin mo, nagapangabudlay. Right. So third, last. So okay pa ka mo? Last na lang, last. Sa verse number 35. John chapter 4, di ba? Gabalik-balik lang ko diyan. Balaan niyo man ang preaching, di ba? Jesus. Nakita natin, the master is weary. The harvest is plenty. Verse number 35. Yan ginamba ko gina. Sa 34, tama na.
Jesus said unto them, My meat is to do the will of him that sent me. Kita yung word na sent, no? Amen. Nagpadala sa akon, and to finish his work. Say not, ye, there are yet 4 months, then cometh harvest. Behold, I say unto you, lift up your eyes, and look on the fields, for they are ready, they are white already to harvest. Sa verse number 38, anong band yan? I sent you to, anong amang yan ng band? Correct. I sent you to reap. Gipadala ko kamo para mag-ani. So, ikatatlo, the reapers are necessary. Ang manog-ani, importante. Amen. Hindi pwede labor lang ang labor. Kinang may maani, kinaiya, hindi pwede panggas lang ang panggas. Amo na gani, sa pagdala ng ilan sa Ginoo, natilan sa Ginoo sa tao, hindi lang pwede suwining na suwining, kinang may follow-up. Amen. Amen? Kinang may invitation. Amen? Kinang may compelling. Amen? Kinang may pitching. Amen? Amen. Why? Because Jesus is urging. Mga ba kanina urging, gani ang Ginoo nag-ahatag sa alertness. Urgency. Kinanglanon gid, asap gid, as soon as possible gid, dalon mo gid sa Ginoo. Ay basi matapos ang harvest. Ano ang matapok sa kumayan nga wala gin panggas, wala gin ani, na natapos na ang pikon sa pagani. Gano sila kanya? Yakala hulog, no? Yakala hulog. Ang tao, kangay man eh. Kung hindi sila maanigin, wala mag-ani sa ila. Ang tao nagkakapahama. Amen? 2 Corinthians chapter 6, verse number 2. 2 Corinthians 6, verse number 2. Nakapag sa pulong sa Ginoo dire, na 6:2, For he saith, I have heard thee in the time, ito yung word time, no? Accepted. In the day of salvation, I have succored thee or helped thee. Behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. Amen. Sa nung adlaw sa kaluwasan, subong. O nakabati ka, subong kang hindi kaluwasan. Subong ang adlaw sa imong kaluwasan. Amen. Yan ang lang yung maluwas. Today is the accepted time. Akong luya kong kulikan sang Ginoo para maluwas ka, tuwi si Kristo. Tuuwi siya para sa imo na kaluwasan. Ang Ginoo nagadali. Kung hindi ka pa naluwas, yan ba ni mo ngalan? Ray, kinanglan mo maluwas, subong. Kung hindi ka pa naluwas, subong at daw. Amen? Amen. Jesus is urging. Ikaw, dugay ka na, huwag pag-suwining, kinanglan mo na mag-suwining. Jesus is urging. At dali, isa. Yan si Pastor, si Pastor, na nga dali, pero ang kabalo, ang Ginoo na nga dali. Right. Amen. And then, nakita natin, natong dinat, say not, there are yet 4 months. Ang verse number 4, so hindi na naman maganda kayo, kapila ka na i-mention. Memorize yun na siguro. Anong po silingon sina? Time is expiring. Ano expiring ka na? Nagkakatapos na. Amen. Ang time nagkakatapos, kini ang adlaw sa kong matapos, kini yan, ano sa kong March 22, 2026. 2026. Sa noong rason ng March 22, 2027, matapos ni. Matukang naman yung mga edad. Hindi ka makalapot, March 22, 27, at 2027, kung sila napatay ka sa 26 or sa 27 sa February. Ay, ang time nag-aatubos. Right. Amen. Amen. Amo na importante ang manog-ani kay time nagaka-ubos. James chapter 4 verse 14. James chapter 4, din si James na nakata ni James. James chapter 4
verse number 14. Hambang din sa verse number 14, whereas you know not what shall be on tomorrow. Kita nyo? Why ka mong kabalo sa buwas? For what is your life? Kaya ano ang inyong kabuhi? It is even a vapor na wangay lang sa usbong that appeareth for a little. Ano yung gamit? Sa Bible, time. Nga nagatuhaw lang sa makadali and then vanisheth away. Kasi nga mawala. Time is expiring. We have but a little time. Gamay lang ato nga tion kung i-compare ka sa eternity. Wala niyong eternity, tion nga wala sa katugtuban. Ang tao nga may Kristo, ang tion sa wala sa katugtuban. Mabuhi siya sa wala sa katugtuban. Ang tao nga wala kay Kristo, mag-aantos sa wala man sa katugtuban. Hagang time na nagkakaubos na makita natin kinahanglan na sabay mag-share sa bulong ng Diyos. Kinahanglan na sa may mag-so-willing. Kinahanglan na may mag-share sa gospel because time is expiring. The reapers are necessary because Jesus is urgent. Kung sa lingon, kasi Jesus Christ nagambal, Rat! Pandaog na kalag! Sis! Pandaog na kalag! Ano nang gusto nyo sa Jesus urging? Yan ang lanon niya. Time is expiring. Wala na oras. We have no time to expect nga harapan na time. Basta yung December ay last time na. Subok na naman ako. Ay parang iba ko. Ay ko ay nakita kasi forever ko. Ubos na oras. Amo ng time. Amo binayabi ang time. Whether you like it or not, amo ng realidad. And then lastly, so lost souls are dying. Hebrews chapter 9, verse 27. Hebrews chapter 9, verse number 27. Naman sa Bible, and as it is appointed unto men once to die, but after this, the judgment. Ay natakna na sa tao nga mapatay sa mga isa nagpagkatapos ini ang paghukom. Lost souls are dying. That's why kinahanglan nun sa mga lost souls ang mag-share sa gospel sa ila. Ang Bible study, na ito importante, kung di importante, nga manaw, kaya kung may mga din na Bible study, naman na ganyan napatayon, ganyan, nga hindi pa na sila yan luwas yan, ang ila kalag mapatay na. Kung hindi ka luwas, imo kalag mapatay ka. Ang ila galing nga, nga kabuhit man na nula na, napot sila kamatayon. Lost souls are dying. They are dying without the Savior. Ang tao nagkakapatay nga wala sang manluluwas. Amen? Nagkakapatay nga wala sang manluluwas. Dawa nga isang tao wala nga nalunod, nagakulat sang iya nga rescue. Amen? They are dying without the Savior. Ano ba yan? They are dying without salvation. Ang tao nagkakapatay nga wala na luwas. You see that? That's why reapers are necessary. Ang mga mabang nga hindi, o importante, kabalo ka mag-share sa gospel, importante ka. Kabalo ka mag-suwining, importante ka. Tingnan, wala ka mag-suwining. Ay, importante ka. Importante ka sa Ginoo, dapat mag-share ka sa gospel kung kabalo ka. Amen. Mag-join ka with the pastor of Suwinin. Mag-join ka because you are very important. Kaya kasi may mga kilala ka pa na wala pa na sila sa gospel. Napatay sila nga hindi nila kilala si Jesus Christ. Religion nila kilala. Napatay sila nga wala sila naluwas. And then they are dying not only without the Savior, without salvation, and they are dying also with their sin. Mapatay sila nga ang ilang asalangan pa. Unforgiven, unredeemed. No, amen? Wala na patawad ng sana sa tao. Kapag ikaw ang tao nga patay, na wala na patawad, iya sa impirno na iya nga diretso. Nga manaw, kaya ang sala may bayad. Gani, ang sala ay may bayad. Whether you're like it or not, impirno, binambayad sa sala. Di kinanglan, mapatay ka nga mo sala na patawad. Di paano ni mapatawad akong sala pastor? Kilala si Kristo. Ngayon mo personal ka bugto nga
manluluwas. Amen. Tara ko Ephesians chapter 1. Ephesians chapter 1. Last na lang. Reference, I should say. Ephesians chapter 1, verse number... Harap mo Ephesians chapter 1. Amen. Look at verse number 7. Tama nga, in whom we have redemption. Through His blood. May ara kita pagtubos. Pagi siyang dugo. The forgiveness of sins. Amo ni kapatawaran sa sala ang dugo ni Jesus Christ. Amen. According to the riches of His grace. Kinahanglan pag-anis ang tao nga nagapatawad sa sala, hindi confession booth. Napatawad na kung sala ay nagpupisa ko, hindi. Ang nagapatawad sa sala, amo ni balaan ng dugo ni Jesus Christ. How can a man will give you forgiveness kung may sala siya? Kung mag-upisa ka mo sa akin, hindi ko patawad sa inyo ang sala. Kaya nga naman, may arap mo ko kalimon nga na sala na dapat i-confess ko man sa kapatawad isang sala. Amen. Amen? Amen. That's biblical. Amen? Luke chapter 10, verse number 2. Last na lang ang verse. Luke chapter 10, verse number 2. Luke 10, verse 2. Naman sa Biblia, dire, sa Luke chapter 10, verse number 2, naman dire, ara ama. Amen. Naman na, therefore said he unto them, the harvest truly is great, but the laborers are you. I'm going to pray therefore that the Lord of the harvest, that He would send forth laborers into His harvest. Kita nyo kung ano ka-importante ang mga nagapangabudlay sa harvest. Amo sa mga reapers. Amen. Amo nagudlay ang soul winning. Pero we must keep on going on. Sa ginagawa, pagpagkaog sa kalag, because time is running out. As I close, amate, when your life is done, pamatapos na imong kabuhi, and you did not receive Jesus as your Savior, by believing that He died for your sins, buried and rose again for your salvation, you will realize that time is running out. O natapos na ba imo kabuhi? Hag wala mo ganyan na ba kung si Kristo sa imong nga lifetime, sa tiyak na kinabuhi, ganitong kong term, na perno man mo sa langit, marealisar mo nga ang tsimpo mo, pupus na. Dira ko lang marealisar, imo mo atong pakunon mo sa subong ang kumaitiwan ka pa. Santang may tiwan ka pa. Receive Him now while there is time. May tiwan pa subong bata, kapatong na si Kristo. Hindi pa kuyangi imo nga kabuhi. Amen. And if you are saved today, kung ikaw luwas kisubong and not winning souls for Christ, you are wasting your time that God has given you. You know, yung mo chimpo, na ginatag sa imo sa Ginoo, adlaw ginatawaan niya ka chimpo. Ang tao mo kita kaya 24 hours imo ni. Ano yung mo? Ang tao naman 24 hours imo ni. Hindi kung wala kita may nadala sa Ginoo, sa mga time, hindi matadablaw pa sa winning mo. May opportunity ta, ginawiyangan tang chimpo. Watch out, win souls because time is running out. I do believe na mo sa kumagang validate. Kung honest sa tati, we are honest enough sa mga galingon nga damo sa time naging waste ta. Damo ka na-invite ta. Kaya mata sa business na. Hasta naligtan na sila. Sa kaduwa na. Hasta naligtan na sila. Kamo na natin na-remind. Mas na yung mga visitor na simbata. Isa lipat kita mo. Kasi kami, isa nalipat man. Ang ano sa kada muon. Kasi nakita mo, lipat ka isa. Pero si Chay na hindi na naligtan na kayo. Amen. Ang time, lipot lang. Na Kristoano. Amen. Right. Ano nga tayo, ang tao sa pagsang Ginoo, ang data, naupos ni. Ayun mo ispas. Hindi ka pa luwas mo, masubas-subay ka na. Matuna si Kristo. Amen. Right. Amen. Nagkapangamuyo kita. Sa akong pala na Diyos, sa mga may masalamat Lord sa mga
pulong mo ginawa tapos, kabay, ikaw mapulit sa tagsa nga rin din mo. Kabay kung mayari man sa amon, Ginoo hindi pa nakapatong ni Kristo ngayon personal, nga manluwas kabay matulong niya, Ginoo para siya maluwas. Mayari pala sa amon ngayon lang, hindi pa nakapatong ni Kristo. Mayari pala sa inyo, gusto ko patulong si Jesus Christ, can you raise your hand? Gusto ko patulong si Jesus Christ. Raise your hand. Gusto kong patulong. Amen. Yun na pagay. Gusto ko patulong si Kristo. Yung akong personal na manluluwas. Naimuon mo, hinusulan mo imo nga sa lahat. Adyang bali ini nga mga ulong. Sunda ini nga panguyo. Ginoo, sunong aga. Naintindihan ko na kabuhi, nalikot lang. Nagpati ako, isa ako pang kasasala. Nakinanglan ako sa kaluwasan. Pinagbayad sa mga sala ni Naon Karal. So kung maaga, nabuksan ko akong puso na ginapatong si Kristo na akong personal na mahiluwas. Amen. Maraming Diyos mo ito nga mga ikaw panguna sa tanang-tanang Ginoo nga rin. Abay Ginoo ang natutog kami sa pagpangalaga binusin. Abay Ginoo ang mga na-confess ang nakaluwasan ang matutog sila kalimusukan. Na ipatong nila rin ang mga punto ng anak Ginoo na si Jesus Christ. Ang ganang promesa kabuhin ng walay katapusan na inapromesa sa John 1:12. But as many as received him, to them may be power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Mga Ginoo na gusto ko sa imo subong aga, nagampal sa imo, ng time mo hindi pa yung may come, ikaw pala sa Kristofano na, kung di paluwas, may come sa siningatan, and pray to God, Lord, help me to manage my time. Buligi ko Ginoo na konsin ko, itakbo ko siya. Buligi ko Ginoo na konsin ko, gamiton ko, napatao ko pala, madala ko ang mga kilala ko sa iyong tigilan. Nasipahan bukas para sa mga marintay na pamilya na luwas. Ay mo ko na ito, magpalapit sa altar, kalipang mo yung sa Lord, buligi ako natubuhan si Jesus Christ. Buligi ako natubuhan na si Jesus Christ na makaluwas. Sometimes sa pagtubuhay Kristo sa kaluwasan na napundo. Pero ang pagtubuhay Jesus Christ, pagtubo siya nakabulig sa aton, yung kita makadala sa talag sa iyang matigilan. Sa pagpalang na Diyos, kayo mo yamay, masalamat Lord sa iyong bago ito. Salamat Ginoo sa kaluwasan na ginatag mo Ginoo sa amin. Salamat man kay ginagamit mo kami Ginoo sa buwaton. Bahay Ginoo, pangunahan mo kami Ginoo sa paggamit Ginoo sa mga tinilang Ginoo. Kabay may damo pa kami madala sa mga tinilan, kabay may mga tao ba nakangkot Ginoo sa kaluwasan pagi sa amin Ginoo mga kabuhi. Hinitanan Ginoo pangulo in Jesus' name. Amen.